Magandang hapon po, mga kapatid. Tayo naman po ay dumako sa SMNI. Sa SMNI na nagdulot ng sobrang stress sa mamamayan sa pamamagitan ng pagretaging nila. Na kung hindi pa natalo ni Atom Araulio ang dalawang batikan sa pangre-red tag na aso rin ni Duterte, no? Si Celis at si Badoy ay hindi tatahimik ang mga bibig ng mga taong ito. Ito po, may panibago na naman silang sugo. Sugo ng demonyo. Ito, binabanata naman si Senadora Franz Castro. Ano po? Alalahanin niyo po na si Senadora Franz Castro na ngayon ay nasa Kongreso pa at tatakbong senador na kailangan nating iboto. Siya po at si Kong Manuel ang unang-unang nambisto sa mga perang nilulustay ni Sara Liu. Ano po? Ito po, pakinggan niyo po itong katarantaduhan nito. Tingnan niyo po, pakinggan niyo at sasagutin natin, mga kapatid. Pesos, 'di ba? Kayo ang Franz Castro, ipaliwanag mo kung saan nyo ginagamit yung fund nyo, yung mga kinaltas nyo sa mga guro ng ilang taon na, 20 pesos, 50 pesos, 'di ba? Kayo ang may dapat ipaliwanag sa mamamayan. Ang Vice President, ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mag-improve ang ating educational system at maiwasan ang pagre-recruit papunta sa terorismo. Franz Castro, yan. Ano po? Grabe po sila mambalahura sa ating magiging senadora ngayon 2025. At yan po ay si Congresswoman Franz Castro na tumatakbo pong senadora ngayon. Para dito sa taga-SMI na to, taga-SMNI na ito, na tila po ito ay hindi nakaranas mag-aral dahil hindi niya po naiintindihan ang kanyang mga pinagsasabi. Si Senadora Franz Castro or si Congresswoman Franz Castro po ay walang karapatang magkaltas sa sweldo ng mga guro sapagkat ito po ay naka-payroll. Ano po? Naka-payroll po ito. At ang DepEd po ang may karapatan na mag-utos sa kung sino mang namamahala sa pagkakaltas, sa pagdadagdag, o sa mga anumang contribution. Ang kinakata po ng lalaking ito na naging 50-50 ang pagkatao, no? Sayang nga, kasiraan to ng LGBT, itong ganitong klase ng tao, no? Kasiraan niya ng mga taga-LGBT, ang ganitong klase ng tao. Sana yung mga taga-LGBT, wag ninyong papanigan tong ganitong klase ng taong baribat ang utak na walang naintindihan. Mga taga-SMNI, huwag kayong tatanga-tanga. No? Sapagkat kahit guro, si Congresswoman Franz Castro, hindi yan basta-basta makakapagkaltas sa sweldo ng mga guro. No? Dahil yan ay naka-payroll. Yan ay ang DepEd lang ang makakapagsabi kung kailangang kaltasan at hindi ang mga guro. Hindi ang kapwa guro. No? Teka nga muna. Bakit si Senadora Franz Castro ang pinagpapaliwanag mo? Bakit siya ang iyong tinatanong sa mga kinakaltas? Hindi ba't ang amo mong si Sara Liu ang may hawak ng DepEd? Hindi ba't yung amo mong si Sara Liu, si Gurgur, no? Si Gurgur, si Pilipitin ng leeg, no? Yung mga pinagkakakata niya, gustong-gusto niya ng Pilipitin ng leeg ng presidente. Ay, eto na. Pinagbibintangan nyo, Senadora Franz Castro? Anong karapatan niya? Anong karapatan niya na pakaltasan ang sweldo ng mga tao? Hindi ba't yung amo mo ang nakasala ngayon sa impeachment? Para bagbayaran niya ang
pinaglustay niya ng pera. Ginamit niya ang DepEd. Pinasok niya ang DepEd. Nagsekretary siya ng DepEd nang walang naiintindihan kung ano ang dapat gawin ng isang sekretary sa DepEd. Pinagaganda edukasyon? Anong klaseng edukasyon ang kanyang idinulot sa mga bata? Di ba't ang Pilipinas ang pinakakulelat sa klase ng edukasyon? Di ba't ang Pilipinas ang may pinakamababang uri ng edukasyon sa panahong ito ni Sara Duterte? No? Kayo mga taga-SMNI, ayos-ayusin nyo. Kung hindi kayo nakakaintindi ng mga patakaran sa DepEd, huwag na kayo magdadaldal. Dahil isasampal ko sa pagmumukha ninyo ang mga pinagsasabi ninyo. Yung amo mo na lustador ang siyang dapat mong pagpaliwanagin sa mga kinakaltas na yan sa mga guro. No? Ang amo mo na nahaharap sa impeachment, yan ang iyong uriratin. At ikaw, ang lakas ng loob mo magsalita bilang commentator ng SMNI. Ang galing! Tuwa naman ako sa kabubuhan mo. Ikaw may nakakaintindi ng PTA, Parent Teachers Association. Yan, may mga contribution yan. Sino nagpauso dyan? Ang DepEd, na hindi na dapat ginagawa yan. Lalo na kung public school. Ang kailangan ng eskwelahan ay dapat kinukuha sa budget ng sekretary na mamahala ng edukasyon. Saan dinala ni Sara Liu ang mga pondo ng DepEd? Saan dinala? Paano nakakapag-upa ng mga safe house na nagkakahalaga ng 260,000, no? Kung hindi niya nilustay sa ganito, anong klaseng safe house yung kanyang mga inupahan? Sinasabi niyo na para hindi mapunta sa pagiging terorista ang mga kabataan. Alam niyo, kayo ang terorista. Kayo ang komunista. Prangkahan yan. Kayo ang nagre-recruit. Hindi ba't gusto niyo pang mauso ang ROTC? No? Bakit? Kasi gusto niyo may mga sundalo kayong hawakan. Kung di kinontra ng bayan, tuloy-tuloy lang. Di ba kayo rin yung may mga pinag-practice sa China ng pagkasundalo, ng pagkamilitary? Di ba kayo yung nakikipag-ugnayan sa mga rebelde? Nagbibigay ng mga sapatos, kung ano-ano, barel, nakikipagkita sa kabundukan. Sino ba ang laging naglalayas papunta sa kabundukan na idinidisplay pa na siya'y nakamotor para pumunta sa kabundukan? Di ba yung inyong among si Sara Liu? Kayo mga taga-SMNI, tigil-tigilan nyo ang pan-red tag. Tigil-tigilan nyo yung mga kasinungalingan ninyo. Kaya nga hindi kami titigil hanggat hindi na-impeach yung amo nyo. Dahil ang isinuporta sa inyo, ang legacyng iiwanan sa inyo, puro kasinungalingan, puro kayabangan, puro fake news. Kaya nga hindi kami titigil na ikalat ang lahat ng katotohanan laban sa inyong mga kasinungalingan. Ikaw, kayong mga taga-SMNI, yung mga vlogger nyong bayaran, kayong mga DDS na walang ibang bukang bibig kundi adik, bangag, no? Bayaran, no? Kayo lahat yun. Kayo, sino may amo na laging bangag? Sino ang may amo na sa araw ay tulog at sa gabi ay gising? Di ba ang amo nyo, ang lolo nyo, binabagyo na, binabahana, natutulog pa rin sa ilalim ng kulambo? Kasi walang tulog. Walang tulog, wala pang tulog. Ika nga nung mga naririnig ko dyan, wafatu, wala pang tulog. Kasi bakit? Kayo ang laging bangag. Kayo ang laging adik. Bakit? Hawak niya yata ang teritoryo ng droga. Mga leche kayo. Sino ba may mga mansyon na merong underground na ang lusutan ay kung hindi Bulacan ay Pampanga? Huwag niyo ako pilitin.
magsasabi ako ng totoo. Yung mga amo ninyo, kung sino yung inyong ipinagsisigawang matino, siya yung sandamukal na demonyo sa bansang ito. No? Matagal ng terorista ang mga amo ninyo. Huwag nyo sabihin ang mga guro ang magre-recruit ng kabataan papunta sa pagiging terorista. Ubod kayo ng tatanga. Kayong mga mamamayan na naniniwala at sumasamba sa mga Duterte. Kayo ang mga walang kaalam-alam sa mga kademonyohan ng inyong amo. Kaya nga nagkakaisa na ang taong bayan. Nagkakaisa na ang mga nasa gobyerno. Hindi pa kayo natatauhan? Ha? Itatanong mo kay Congresswoman Franz Castro yung mga contribution na sinasabi mo. Bakit? Hindi ka ba nakaranas na may mga patakaran ang DepEd? Na mga PTA na yan na ultimong electric pan, ultimong tubig, ultimong silya na dapat pananagutan ng animal ninyong amo na si Sara Duterte na umupong sekretary ng DepEd ang dapat managot niyan dahil kuha ng kuha yan ng budget para sa edukasyon. Hindi niyo ba alam na namulube ang bansa na ang nagsaper ay ang mamamayan ng dahil sa kakakuhan niyan ng budget para daw sa DepEd. Pero andun ang mga silid-aralan. Bulok. Huwag kang tatanga-tanga. Dahil ako naging treasurer ako ng isang eskwelahan. Buong eskwelahan ako naging treasurer. At ni Cinco, hindi nakahirit ang mga kasama ko ng mga Dutertards para lustayin ang pondo ng eskwelahan. Ang ginawa ko sa pondong yan na nagmula sa bulsa ng mga nanay at mga kabataan, ipinagawa ko ng eskwelahan. Kasi yung mga tao ni Duterte, mga Dutertards, no? Sila yung mga mukhang pera. Sila yung mga lustay. Aba, sabi ba naman sa akin, treasurer, kain naman tayo sa labas. Meron naman tayong pondo Hindi. No? Hindi kailangan lustayin ang pera na nagmula rin sa bulsa nating mga magulang para ipagpasarap lang. May mga proyektong eskwelahan na dapat gastusan. Tapusin yan. Kung yan ay matatapos, at kung ano pang kailangan, kikilos pa rin tayo para maipagawa yan. Hindi pa tapos ang proyekto, nilulustay nyo na ang pera. Marami nagalit sa akin, mga DDS. No? Dahil hindi ko sila pinagbigyan na gamitin sa pagpapasarap ang pondo ng eskwelahan. Ikaw na tanga ka. Bakit mo hanapin sa mga guro na katulad ni Senadora Franz Castro ang pondo ng eskwelahan? Tanga ka, no? Di ka nakakaintindi. Kaya nga mayroong PTA. Kaya nga mayroong Parent Teacher Association. Merong mga presidente dyan na ang magulang ang mga nakaupo. At sila ang humahawak ng pondo nila. Buang ka rin, ano? Hindi nakikialam ang mga guro sa pera ng eskwelahan. Ang nakikialam lang dyan ay ang DepEd. No? At yung amo nyo ang malinaw na nabaliw na dahil sa paglustay ng pera ng eskwelahan. Tinagalog ko na para maintindihan mo. Yung pagka 50-50 mo, ayusin mo. Dahil wala ka pang kaalaman sa mundo. Ang alam mo lang, magladlad ng kalukahan. Kaya tigil-tigilan mo taga-SMNI. Ikaw na taga-SMNI. At ang pangalan po ng kanilang pangalan po nito ay ito po. Ito po ang pangalan ng Judas na yan. Na kung makapaghanap kay Senadora
Franz Castro, akala mo may patagong pera? Taon na, 20 pesos, 50 pesos, di ba? Kayo ang may dapat ipaliwanag sa mamamayan. Ang Vice President, ginagawa niya ang lahat. I-share niyo po to para makarating sa kanila. Kasi tangalin ang ating educational system at maiwasan ang pagre-recruit papunta sa terorismo. Franz Castro, ipaliwanag mo kung saan nyo ginagamit yung fund nyo. Yung mga kinaltas nyo sa mga guro ng ilang taon na, 20 pesos, 50 pesos, di ba? Kayo ang may dapat ipaliwanag sa mamamayan. Ang Vice President, ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mag-improve ang ating educational system at maiwasan ang pagre-recruit papunta sa terorismo. Franz Castro, ipaliwanag mo ito ay Kabalita. Yung fund nyo. Kabalita, hindi binalita. Ito po ay si Kabalita, hindi binalita. Ito po, pakikalat nyo po yung ating sagot para makarating sa kanila. Itong si Kabalita, hindi binalita, ito ang nagkakalat ng fake news na hindi kayang patunayan ng mga pinagsasabi niyan. Ano po? Walang karanasan ito sa DepEd or kahit nag-aral ng maayos, hindi siguro ito nakapag-aral dahil ang inuna ay ang pagiging 50-50 niya, no? Pagiging half-half niya. So, yan po mga kapatid, ulitin ko po, walang karapatan ang mga guro na magkaltas ng sweldo ng mga guro sapagkat ang DepEd po, ang sekretary po ng DepEd ang magsasabi niyan kung kakaltasan o hindi. No po? At isa pa, no? Lalo na po sa mga public school, uso po dyan ang PTA na tinatawag, Parent Teacher Association, at doon ka papatayin. Turo yan na sekretary para yung pera, yung pondo ng bayan na kanyang kinukuha at gagamitin ko ng budget sa school ay makupit niya. Kaya nga po tinawag siyang kurap. Makupit niya, manakaw niya. At ang sasagot ng mga nananakaw niya ay mga magulang ng estudyante para magbigay ng mga kontribusyon para kung ano mga kailangan sa bawat classroom ng mga kabataan, no? Ay hihingin sa magulang. Kaya po dapat buwagin na yung PTA na yan. Walang kakwenta-kwenta yung PTA na yan. Parusa yan sa magulang. Ninanakawan na tayo, nagtatax tayo, nagpapasweldo tayo, pati iba naman dyan sa DepEd na santambak ang budget na kinuha ni Sara Duterte ay ang magsasuffer at magsushoulder ng lahat ng gastos ay ang mga magulang na kaya nga ipinag-aral ang mga anak nila sa public ay wala silang pantustos sa private. No po? At yan na nga po ang ginagawa nila. Kaya ito pong mga sinasabi ng mga fake news maker na ito, tandaan nyo po yan. Paki-save nyo po at paki-share para po matauhan ang mga fake news maker na iyan ng mga DDS. Yan po mga bayarang vlogger na tinuturuan ng katangahan ni Sara Duterte. Impeach Sara Duterte! Impeach ang mga Duterte! Impeach si Sara Duterte! Walang atrasan. Ano po? Yan po ang sagot sa lahat ng kahayupan na ginagawa ng mga Duterte sa ating bayan. Salamat mga kapatid.